Dear Admin, buong buhay ko po, sanay na akong tinitingnan. Hindi yung simpleng tingin na parang may nakitang pamilyar. Ang mga tingin sa akin ay madalas puno ng pagtataka, takot, at kung minsan ay pandidiri. May mga pagkakataon pa noong bata ako na ayaw kong tumingin sa salamin dahil pakiramdam ko ay may mali sa taong nakikita ko. Habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko kung bakit ganon ang tingin ng mga tao sa akin. Pero noong bata pa ako, wala akong maintindihan. Ang alam ko lang, may mga batang umiiyak kapag lumalapit ako. May mga matatandang biglang tumatahimik kapag napapatingin sa akin. At may mga salitang kahit pilit kong kalimutan ay nanatili sa isip ko. Halimaw, unggoy, hindi normal. Pero admin, bago ako natutong masaktan sa mga salitang yon, may isang kwento munang ilang beses ikinuwento sa akin ng nanay at tatay ko. Kwento iyon tungkol sa araw na isinilang ako. Hindi ko man maalala ang mismong araw na yon. Kabisado ko na ang bawat detalye dahil sa dami ng beses ko itong narinig habang lumalaki ako. Noong panahong iyon, nakatira kami sa Nabotas. Hindi kami nakatira sa subdivision o kahit sa isang maliit na apartment. Ang bahay namin noon ay isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy, karton at kung ano-ano pang materyales na nakuha ng tatay ko sa pangangalakal. Kapag umuulan, kailangan nilang maglagay ng mga timba at palanggana sa iba't ibang bahagi ng bahay dahil kung saan-saan tumutulo ang bubong. Kapag malakas ang hangin, minsan ay kailangan pang hawakan ng tatay ko ang isang bahagi ng dingding dahil natatakot siyang tuluyang matumba yon. Parehong nangangalakal ang nanay at tatay ko noon. Maaga silang gumigising para maghanap ng bote, plastik, bakal, karton at iba pang pwedeng ibenta sa junk shop. Hindi kalakihan ang kinikita nila pero sapat para may maipambili ng bigas at kaunting ulam. May mga araw na maswerte at may nakukuha silang maraming bakal o gamit na pwedeng ibenta. Pero mayroon ding mga araw na halos wala silang maiuwi. Sa ganoong mga pagkakataon, sabi ng nanay ko, pinagkakasya na lang nila ang natitirang pagkain at umaasang mas magiging maayos ang susunod na araw. Sa gitna ng ganoong kahirap na buhay, ipinagbuntis ako ng nanay ko. Siyempre, masaya raw silang dalawa. Kahit wala silang ipon at wala silang sariling bahay, pinangarap pa rin nilang magkaroon ng anak na balang araw ay mabibigyan nila ng mas magandang buhay. Ang tatay ko ay palaging nagsasabi sa nanay ko na kahit mahirap sila, sisikapin niyang hindi maramdaman ng magiging anak nila na pabigat ito sa kanila. Pero hindi naging madali ang araw ng pagsilang ko. Wala silang sapat na pera para sa maayos na panganganak sa ospital, kaya isang komadrona mula sa malapit na eskinita ang tumulong sa nanay ko. Habang ikinukwento yun sa akin ng nanay ko noong mas matanda na ako, lagi siyang tumatahimik bago dumating sa bahaging unang nakita niya ako. Sabi niya, nang marinig niya ang pag-iyak ko, unang naramdaman niya ang sobrang saya. Buhay ako, nakaligtas ako, pero nang ilapit sa kanya ang sanggol na ako, bigla raw siyang natigilan. Makapal ang buhok sa mukha at katawan ko. Hindi lamang yun ang naging kakaiba sa aking kondisyon. Nang ipasuri ako kalaunan, nalaman din ng nanay at tatay ko na mayroon akong kondisyon na hindi nila agad maintindihan. May mga bagay sa katawan ko na hindi madaling ipaliwanag sa isang simpleng paraan. Lalo na para sa dalawang taong ang tanging alam noon ay kung paano makakaraos sa susunod na araw. Sabi ng nanay ko, sa unang pagkakataon daw ay natakot siya. Hindi raw dahil ayaw niya sa akin. Hindi dahil pinagsisihan niyang isinilang niya ako. Natakot siya dahil bago pa man daw ako matutong magsalita, alam na niyang may mga taong maaaring manghusga sa akin. Napatitig daw siya sa akin habang hawak niya ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa tatay ko. Napagod at nanlalambot din matapos
ang lahat ng nangyari. Hindi raw agad nagsalita ang tatay ko. Lumapit lamang siya at matagal akong tinitigan. Anak pa rin natin siya, sabi ng tatay ko. Simple lang daw ang mga salitang yon. Pero iyon ang unang beses na napaiyak ng husto ang nanay ko. Dahil kahit pareho silang natatakot sa kung ano ang naghihintay sa akin, pareho rin silang may isang bagay na sigurado. Anak nila ako. Mula noon, ginawa nila ang lahat ng kaya nila para maalagaan ako. Hindi naging madali. Bukod sa kahirapan, kailangan din nilang harapin ang mga tanong ng ibang tao. Kapag may nakakakita sa akin, may mga matang matagal nakatingin. May mga nagtatanong kung ano raw ang nangyari sa akin. May ilan ding nagbibiro. Pero para sa nanay at tatay ko, walang nakakatawa sa bawat tinging parang may mali sa kanilang anak. Dahil doon, habang maliit pa ako, bihira nila akong palabasin. Hindi nila ako ikinukulong dahil ikinahihiya nila ako. Ang totoo, gusto lang nilang ilayo ako sa mundong hindi pa nila alam kung paano haharapin. Kapag may mga bisitang biglang dumarating, minsan ay inilalagay muna nila ako sa loob ng kulambo o sa pinakaloob na bahagi ng barong-barong para hindi ako agad makita. Habang lumalaki ako, doon ko unti-unting napansin na hindi ako katulad ng ibang bata. Nakikita ko sa malayo ang mga batang naglalaro sa kalsada. May mga batang naghahabulan, nagbibisikleta at nagsisigawan habang naglalaro. Gusto ko ring lumabas. Pero madalas ay sinasabihan ako ng nanay ko na sa loob na lang muna ako. Nung una, hindi ko maintindihan kung bakit. Akala ko mahigpit lang sila. Akala ko ayaw lang nilang madumihan ako. Pero habang tumatanda ako, nagsimula akong mapansin ang paraan ng pagtigil ng ilang tao kapag nakikita nila ako. May mga batang napapatingin ng matagal. May iba namang biglang lalapit sa magulang nila. May mga pagkakataon ding naririnig kong tinatanong ng mga tao ang nanay ko kung bakit ganun raw ang itsura ko. Sa tuwing mangyayari iyon, mabilis akong inilalapit ng nanay ko sa kanya. Hindi siya sumasagot agad. Hindi siya nakikipagtalo. Pero mahigpit niya akong hinahawakan na para bang sa yakap niyang iyon ay kaya niyang harangan ang lahat ng masasamang salitang maaaring makarating sa akin. Ang tatay ko naman ay iba ang paraan ng pagprotekta. Kapag may naririnig siyang masasamang biro tungkol sa akin, madalas siyang nagagalit. Ilang beses raw siyang muntik makipag-away dahil lamang may taong nagsalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Pero kahit ganoon siya katapang, kapag ibang tao ang kaharap, alam kong may mga gabi ring natatakot siya para sa akin. Dahil habang lumalaki ako, hindi na nila ako pwedeng habang buhay itago sa loob ng aming maliit na bahay. Darating at darating ang araw na kailangan kong lumabas. Kailangan kong makisalamuha. Kailangan kong matutong mabuhay sa mundong hindi kayang kontrolin ng nanay at tatay ko. At dumating nga ang araw na yon nang sabihin nilang panahon na para pumasok ako sa paaralan. Naalala ko pa ang excitement ko noong gabing bago ang unang araw ko. Para sa ibang bata, normal lang siguro ang paghahanda para sa eskwela. Pero para sa akin, pakiramdam ko noon ay may isang malaking mundo na biglang magbubukas sa harap ko. May bago akong uniforme, kahit hindi mamahalin. May lumang bag akong inayos ng tatay ko at nilagyan ng bagong tahi ang punit na bahagi. Ang nanay ko naman ay ilang beses akong tiningnan bago matulog ng gabing yon. Hindi ko pa alam noon kung bakit parang may lungkot sa mga mata niya. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi siya natatakot na hindi ako makapag-aral. Natatakot siyang baka sa unang pagkakataon na tuluyan niya akong pakawalan mula sa mundong matagal nilang ginawa para protektahan ako. Doon ko unang maranasan kung gaano kalupit ang mundo sa isang batang katulad ko. Kinabukasan, hinawakan ko ang kamay ng nanay ko habang papunta kami sa paaralan. Nasa kabilang tabi ko naman ang tatay ko.
Sa unang pagkakataon, sabay-sabay kaming naglakad palabas ng lugar na matagal nilang ginawang kanlungan ko. Hindi ko alam noon na ang araw na yon ang magiging simula ng pinakamahabang laban ng buhay ko. Dahil sa loob ng paaralang papasukan ko, hindi lang aralin ang naghihintay sa akin. Doon ko unang malalaman kung gaano kasakit ang pagtawanan dahil sa kung sino ka. At doon din magsisimula ang panahong matagal kong iisipin kung may lugar ba talaga ako sa mundong ito. Admin, sa unang araw ko sa paaralan, wala pa akong ideya na may mga bagay palang kayang magbago sa paraan ng pagtingin ng isang bata sa sarili niya. Hawak ko pa ang kamay ng nanay ko nang ihatid niya ako sa classroom. Nandoon din ang tatay ko sa labas, nakatanaw lamang habang ipinapakilala ako ng guro sa klase. Noong una ay tahimik ang lahat. Nakatingin lang sila sa akin. May ilan pang lumapit ng kaunti. Parang gusto nilang malaman kung bakit ganoon ang itsura ko. Pero nang magsimula ang bulungan, doon ko unang naramdaman na may mali. Hindi ko agad sinabi sa nanay at tatay ko ang mga nangyari sa mga sumunod na araw. Bata pa ako noon at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang pakiramdam na parang may mali sa tuwing pumapasok ako sa silid-aralan. May mga batang ayaw umupo sa tabi ko. Kapag recess, may ilan na lumalayo kapag lumalapit ako. Minsan, naririnig ko silang nagtatawanan habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko sa kanila. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng kaibigan. Isang araw, may batang biglang sumigaw habang naglalaro kami sa labas. Unggoy! Hindi ko agad naintindihan kung ako ang tinutukoy niya. Pero nang sabay-sabay silang tumingin sa akin at nagtawanan, doon ko nalaman. Mula noon, parang naging normal na ang tawag na yon. May iba pang nagsasabing mukha raw akong halimaw. May isang batang babae pa na umiyak at nagtago sa likod ng nanay niya nang minsang magkasalubong kami sa labas ng paaralan. Sinubukan kong huwag pansinin ang lahat. Hindi ko sinabi sa bahay dahil ayaw kong mag-alala ang nanay ko. Pero may mga araw na umuuwi akong tahimik. Kapag tinatanong ako ng tatay ko kung kumusta ang klase, sinasabi ko na lang na ayos lang. Minsan naman ay may gasgas ako sa tuhod o braso. Sinasabi kong nadapa lang ako. Kahit ang totoo ay may mga batang nagtulakan sa akin. Hindi ko makakalimutan ang isang hapon na pauwi ako mula sa paaralan. May 3 batang sumunod sa akin. Una ay nagtatawanan lang sila, pero maya-maya ay hinarangan nila ako. Tinanong nila kung ano raw ba talaga ako. Nang hindi ako sumagot, may isang tumulak sa akin. Natumba ako sa putikan at nagtawanan silang lahat. Halimaw ka kasi. Sigaw ng isa bago sila tumakbo palayo. Pag-uwi ko, nakita agad ng nanay ko ang putik at sugat ko. Hindi na ako nakapagkunwari. Habang nililinis niya ang tuhod ko, bigla na lang akong umiyak. Hindi ko alam kung dahil masakit ang sugat o dahil pagod na akong hindi maintindihan kung bakit galit sa akin ang mga taong hindi ko naman kilala. Nay, tanong ko sa kanya habang umiiyak, tao ba talaga ako? Tumigil siya. Hindi ko malilimutan ang mukha niya ng gabing iyon. Para bang mas masakit para sa kanya ang tanong ko kaysa sa sugat sa tuhod ko. Hinawakan niya ang mukha ko at sinabi niyang, "Oh, anak, tao ka, anak kita. At walang kahit sinong may karapatang sabihin sa'yo na mas mababa ka kaysa sa kanila." Dumating ang tatay ko at nalaman ang nangyari. Galit na galit siya. Gusto niyang puntahan ang mga batang nang api sa akin at ang kanilang mga magulang. Pero pinigilan siya ng nanay ko. Pareho nilang alam na kahit makipag-away sila para sa akin ngayon, hindi nila kayang bantayan ang bawat hakbang ko habang buhay. Mas naging protective sila pagkatapos noon. May mga araw na ayaw na akong papasukin ng nanay ko kapag nakikita niyang wala akong ganang bumangon. May pagkakataon ding gusto ng tatay ko na ihatid at sunduin ako araw-araw. Kahit malayo pa,
ang lalakarin niya pagkatapos. Pero habang tumatagal, nakita rin nilang lalo lang akong natatakot sa mundo kapag palagi akong itinatago. Sa kabila ng lahat, may isang bagay akong natutunan habang madalas akong nag-iisa. Mahilig akong gumuhit. Noong una, kung ano-ano lang ang ginagawa ko sa mga lumang karton na inuuwi ng nanay at tatay ko mula sa pangangalakal. Gumagamit ako ng putol-putol na lapis, sirang ballpen at minsan ay uling. Hindi ko alam kung bakit, pero kapag may hawak akong pangguhit, parang mas madali kong nailalabas ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Isang hapon, habang nakaupo ako malapit sa tambakan, may matandang lumapit sa akin. Madalas ko na siyang nakikita roon dahil nangangalakal din siya. Si Mang Tino. Hindi niya ako tinitigan ng matagal tulad ng ibang tao. Tiningnan niya muna ang ginagawa ko sa karton. "Ano yan?" tanong niya. Ipinakita ko sa kanya ang drawing ko. Sarili ko yon, pero hindi katulad ng nakikita ko sa salamin. Sa drawing, nakangiti ako. May araw sa likod ko at may dalawang taong magkatabi sa akin, nanay at tatay ko. Matagal niyang tiningnan ang drawing bago niya sinabi, "Marunong ka pala." Hindi ko alam kung bakit, pero iyon ang unang pagkakataon na may ibang taong pumuri sa akin nang hindi muna nagtatanong kung bakit ganoon ang itsura ko. Mula noon, kapag may oras ako, pumupunta ako kay Mang Tino. Tinuruan niya akong gumuhit ng mas maayos. Nagbibigay siya ng mga lumang lapis at kung minsan ay tinuturuan niya akong gumawa ng sariling kulay gamit ang mga materyales na nakikita namin. Kalaunan, napansin niyang mahilig din akong humawak ng kahoy. Tinuruan niya akong magkiskis at umukit gamit ang mga simpleng kagamitan. Sa mga piraso ng kahoy na para sa iba ay basura lamang, nakakagawa ako ng mga simpleng mukha, hayop at maliliit na bagay na pwedeng ipatong sa mesa. Hindi lahat ay maganda, pero tuwing may natatapos ako, pakiramdam ko may isang bagay akong nagawa na hindi kayang kunin ng pangungutya ng ibang tao. Nang makita ng nanay at tatay ko ang mga ginagawa ko, natuwa sila. Kahit hirap sila sa buhay, nag-uuwi sila ng mga lumang karton, plywood at kahoy na pwede kong gamitin. Hindi pa rin nawawala ang pambubuli sa paaralan. Pero nagkaroon ako ng lugar kung saan hindi mahalaga kung ano ang itsura ko. Lumipas ang ilang buwan at napansin ng isa kong guro ang mga drawing ko. May school activity noon at hiniling niyang gumawa ako ng poster. Ginawa ko ang isang batang nakatayo sa gitna ng maraming taong nakatingin sa kanya. Sa halip na yumuko ang bata, nakatinggala siya. Hindi ko inaasahang mapapansin yon ng isang local artist na inimbitahan sa paaralan. Tiningnan niya ang gawa ko at tinanong kung ako ang gumawa. Nang tumango ako, sinabi niyang may talento raw ako at sayang kung hindi ko ito mapapaunlad. Masaya ako nang marinig ko iyon. Mas masaya pa ang nanay at tatay ko nang ikwento ko sa kanila. Pero nang pag-usapan namin kung paano ako makakabili ng mas maayos na materials o makakasali sa mga training, doon namin muling naramdaman ang bigat ng aming sitwasyon. May talento nga raw ako. May mga taong nagsisimula nang maniwala sa kaya kong gawin. Pero ang problema, hindi sapat ang talento para bumili ng pintura. Hindi rin nito kayang bayaran ng pamasahe, mga gamit at iba pang kailangan para matuto pa ako. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong makita sa mga mata ng nanay ko ang isang desisyong hindi ko pa noon maintindihan. Desisyong hindi lamang magbabago sa buhay ko, kundi magdadala rin sa kanya sa isang bansang malayo sa amin. Admin, ilang linggo matapos mapansin ng local artist ang ginawa kong poster, hindi na nawala sa isip ng nanay ko ang sinabi nito. May talento raw ako at sayang kung hindi mabibigyan ng pagkakataong mas matuto. Para sa ibang pamilya, maaring simpleng problema lang ang pagbili ng pintura o lapis.
Pero para sa amin, malaking usapin agad kung saan manggagaling ang pera. Kailangan ko ng mas maayos na materials, simpleng carving tools, pamasahe at pagkakataong makasali sa mga workshop. Habang tumatagal, lalo akong nahilig sa pagguhit at pag-uukit. Kapag may natitirang kahoy na pwede kong gamitin, inuuwi iyon ng tatay ko. Kapag may malinis na karton ng nanay ko, itinatabi niya para sa akin. Si Mang Tino naman ang patuloy na nagtuturo ng mga simpleng teknik. Pero kahit gaano nila ako gustong suportahan, may hangganan ang kaya nilang ibigay. May mga araw na kailangan munang piliin kung bibili ba kami ng pagkain o ng materyales na kailangan ko. Bata pa ako noon, pero naiintindihan ko na ang sitwasyon namin. Kaya kapag may gusto akong salihan na activity, madalas ay hindi na ako nagsasalita. Ayokong makita ang pag-aalala sa mukha ng nanay ko. Napapansin niyang matagal kong tinitingnan ang mga poster tungkol sa art workshop at mga gamit ng ibang estudyante. Isang gabi, habang kumakain kami, sinabi ng tatay ko na may narinig siyang balita mula sa isang kakilala. May naghahanap daw ng domestic worker sa ibang bansa. Tahimik ang nanay ko nang marinig niya yon. Ilang araw siyang hindi nagsalita tungkol doon. Pero hindi ko alam na paulit-ulit niya palang iniisip kung iyon na ba ang paraan para mabigyan ako ng mas magandang pagkakataon. Nalaman ko lang ang tungkol sa balak niyang mag-abroad nang marinig ko silang nag-uusap isang gabi. Sinabi ng tatay ko na mahirap ang buhay sa ibang bansa at hindi rin sigurado ang magiging trabaho. Tahimik ang nanay ko bago niya sinabing, "Kung dito ako mananatili, hanggang dito lang din ang kaya nating ibigay kay Jeff." Kinabukasan, kinausap niya ako sa labas ng bahay. Hinawakan niya ang kamay ko at tinanong kung gusto ko pa raw bang ipagpatuloy ang pagguhit at pag-uukit. Siyempre, oo ang sagot ko. Doon niya sinabi na may pagkakataon siyang magtrabaho sa abroad. Kung matuloy, ilang taon kaming magkakalayo para akong hindi makahinga ng maayos. Sa lahat ng bagay na kinatatakutan ko noon, hindi ko naisip na darating ang araw na aalis ang nanay ko. Siya ang unang taong nilalapitan ko kapag may nangaapi sa akin at ang laging nagsasabing, hindi ko kailangang baguhin ang sarili ko para lang tanggapin ng ibang tao. Sinabi ko agad na ayoko. "Nay, huwag ka nang umalis. Hindi ko naman kailangan ng mga pintura. Kaya ko naman itong gawin gamit ang mga meron tayo." Hinaplos niya ang ulo ko. "Anak, hindi ako aalis dahil gusto kong malayo sa inyo. Gusto kong magkaroon ka ng pagkakataong hindi ko naranasan. Hindi kita mapoprotektahan sa lahat ng taong mananakit sa'yo, pero gusto kong tulungan kang magkaroon ng buhay na hindi limitado sa lugar kung saan tayo nagsimula." Napaiyak ako noon, pero hindi rin agad umalis ang nanay ko. Maraming proseso ang kailangan niyang pagdaanan. May mga dokumento, medical examination, orientation at iba pang kailangang ayusin. Sa panahong iyon, ilang beses kong narinig na pinag-uusapan nilang mag-asawa kung itutuloy pa ba niya. Alam nilang pareho na mahirap ang desisyong iyon. Ang nanay ko, dahil iiwan niya ako sa panahong alam niyang hindi pa rin madali ang pakikitungo ng ibang tao sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malinaw kung bakit niya gustong subukan. Habang inaayos niya ang mga kailangan, mas sinisikap ng nanay ko na samahan ako. Madalas niya akong kausapin tungkol sa pag-aaral. Minsan, tinanong ko siya kung bakit kailangan niyang pumunta sa bansang hindi niya kilala. Sinabi niyang may trabahong naghihintay sa kanya roon, pero hindi rin niya alam kung ano ang magiging buhay niya pagdating doon. Hindi niya alam kung magiging mabait ba ang mga taong makakasama niya o kung gaano siya kadalas makakatawag. Ang sigurado lang niya, kung makapagtrabaho siya at makapag-ipon, may maipapadala siyang pera para hindi na kami mangamba sa bawat gastusin. Para kapag may kailangan ako sa pag-aaral o sa paggawa ng art,
Hindi na kailangang laging piliin kung alin ang mas mahalaga. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, lalo akong kumapit sa kanya. May mga gabi na nagigising ako at tinitingnan ko kung naroon pa siya. Hindi ko pa kayang isipin ang bahay namin nang wala ang boses niya. Pero hindi raw siya aalis dahil gusto niyang iwan kami. Aalis siya dahil ayaw niyang balang araw ay tumigil ako sa isang bagay na kaya kong gawin dahil lang wala kaming pera. Dumating ang araw na natanggap na ang lahat ng dokumento niya. Saudi Arabia ang bansang pupuntahan niya, kung saan magsisimula siya bilang domestic worker. Nang sabihin niya iyon, mas naging totoo sa akin ang lahat. May tiket na siya at may maleta nang nakatabi sa isang sulok ng bahay. Ilang damit at personal na gamit lang ang laman noon. Tumulong akong mag-ayos, kahit bawat damit na inilalagay namin ay parang nagpapaalala na malapit na talaga siyang umalis. Noong gabing bago ang kanyang biyahe, halos wala akong ginawa kundi manatili sa tabi niya. Tinanong ko siya kung paano kung may mang-api ulit sa akin habang wala siya. Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ko. Hindi ko kayang kontrolin ang sasabihin ng ibang tao, sabi niya. Pero hindi mo kailangang paniwalaan ang tingin nila. Kilala kita. Kilala ka ng tatay mo. At balang araw, makikilala mo rin ang sarili mo nang hindi sa mata ng ibang tao. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako. Doon ko unang naramdaman na kahit ang matatanda ay pwedeng matakot. Umiiyak siya habang niyayakap ako. Pero pilit niyang pinatatag ang boses niya. Kinabukasan, maaga kaming umalis. Tahimik ang tatay ko habang bitbit ang maleta ng nanay ko. Habang papunta kami sa airport, gusto kong sabihin na huwag na lang siyang tumuloy. Nang dumating ang oras ng pamamaalam, doon ako tuluyang umiyak. Mahigpit kong hinawakan ng nanay ko na para bang kapag hindi ko siya binitawan, hindi siya makakaalis. Yakap niya ako ng matagal at paulit-ulit niyang sinasabing babalik siya. Sinabi niyang aalagaan ko ang tatay ko at hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Bago siya tuluyang lumakad papasok, may isang huli siyang sinabi. Hindi ako aalis para takasan kayo. Aalis ako para may mas magandang babalikan. Nakita ko siyang lumakad palayo kasama ang ibang mga aalis din. Naiwan akong nakatayo kasama ang tatay ko. Pareho kaming tahimik. Nang tuluyan ko nang hindi makita ang nanay ko, doon ko naisip na sa unang pagkakataon sa buhay ko, kailangan kong matutong harapin ang maraming bagay nang wala siya sa tabi ko. Hindi ko pa alam noon kung ano ang magiging buhay niya sa bansang pupuntahan niya. Hindi ko rin alam kung ano ang mga pagsubok na haharapin niya bilang OFW. Ang alam ko lang, habang ako ay naiwan sa Pilipinas kasama ang tatay ko, ang nanay ko naman ay papasok sa isang mundong hindi niya kilala. Dala ang isang maleta at ang pag-asang ang sakripisyong yun ay balang araw magiging daan para mabago ang buhay namin. Admin, matapos umalis ang nanay ko, nagbago ang buhay naming mag-ama. Hindi naman biglang gumaan ang lahat, pero ramdam ko ang pagkawala niya sa mga simpleng bagay. Wala nang boses na gumigising sa akin sa umaga. At wala nang naghihintay sa akin sa pag-uwi. Naiwan ako kasama ang tatay ko, habang ang nanay ko naman ay nagsisimulang mamuhay sa isang bansang hindi niya kilala. Hindi naging madali ang unang mga buwan niya bilang OFW. Hindi niya agad ikinukwento ang lahat, pero tuwing nakakatawag siya, halata sa boses niya ang pagod. Mahaba ang oras ng trabaho niya bilang domestic helper. Kailangan niyang matutong makibagay sa mga taong iba ang wika at kultura. May mga gabing umiiyak siya dahil namimiss niya kami. Pero pagdating ng oras ng tawag, pilit niyang pinapasaya ang boses niya para hindi kami mag-alala. Ako naman ay ipinagpatuloy ang pag-aaral at ang paggawa ng art. Sa tuwing may bago akong drawing o ukit,
Hinihintay ko ang pagkakataong maipakita yon sa nanay ko sa video call. Kahit pagod siya, lagi niyang hinihiling na ilapit ko sa camera ang mga ginagawa ko. Para bang kahit napakalayo niya, ayaw niyang may mamiss sa bawat pag-usad ko. Unti-unting nagsimulang dumating ang mga padala niya. Hindi naman malalaki, pero para sa akin, bawat isa ay may katumbas na pagod na hindi ko nakikita. Ang una kong maayos na set ng brushes ay galing sa perang ipinadala niya. Sumunod ang ilang pintura, sketchpad at simpleng carving tools. Kapag may kailangan akong bayaran para sa workshop o competition, gumagawa siya ng paraan. Habang tumatanda ako, doon ko naintindihan ang kapalit ng lahat ng yon. Habang ako ay may hawak na bagong brush, may isang taong malayo sa amin na nagtitiis sa pagod para mabili ko iyon. Kalaunan, nalaman kong may mga araw palang tumatanggap ang nanay ko ng dagdag na trabaho para lamang madagdagan ang maipadala niya sa amin. Kaya hindi ko na tiningnan ang mga gamit ko bilang simpleng pintura o kagamitan. Para sa akin, bawat canvas na pinapadalhan niya ng pera ay bahagi ng sakripisyo niya. Habang ako ay natututong gumawa ng mas magandang obra, ang nanay ko naman ay patuloy na nagtatrabaho sa ibang bansa para siguraduhin hindi ako titigil dahil lang sa kakulangan namin sa pera. Sa tulong ni Mang Tino at ng ilang guro, lalo kong nahasa ang talento ko. Nagsimula akong sumali sa maliliit na contest. Hindi ako palaging nananalo. May mga pagkakataong umuuwi akong tahimik dahil hindi napili ang gawa ko. Pero hindi na ako katulad ng batang gustong magtago kapag may tumawa sa akin. Sa bawat pagkatalo, bumabalik ako sa pagguhit at pag-uukit. Hanggang sa isang araw, nanalo ako sa isang local art competition. Hindi yon malaking event para sa ibang tao, pero para sa amin, para akong nanalo sa pinakamalaking laban. Umuwi akong hawak ang certificate at maliit na tropeyo. Ang tatay ko ang unang yumakap sa akin. Nang makatawag kami sa nanay ko, umiiyak siya sa kabilang linya at paulit-ulit na sinasabing proud siya sa akin. Pagkatapos noon, mas maraming pagkakataon ang dumating. May mga exhibits sa school, community art events at competitions na sinalihan ko. Unti-unting may mga taong nakakilala sa pangalan ko, hindi dahil sa itsura ko, kundi dahil sa mga gawa ko. May mga nagtatanong kung ano ang kwento sa likod ng mga painting at sculpture ko. Doon ko unang naramdaman na may paraan pala para magsalita nang hindi gumagamit ng sariling boses. Pero hindi lahat ng attention ay maganda. Habang may mga humahanga, may mga nagsasabi ring, ginagamit ko lang daw ang kakaiba kong itsura para mapansin. May isang beses na narinig kong sinabi ng isang tao na baka naaawa lang ang mga judge sa akin. Masakit iyon dahil pinaghirapan ko ang bawat obra. Sa loob ng ilang araw, hindi ko mahawakan ang mga gamit ko. Bumalik sa akin ang pakiramdam noong bata ako nang gusto ko na lang manatili sa loob ng bahay para walang makakita. Pero naalala ko ang sinabi ng nanay ko bago siya umalis. Hindi ko kayang kontrolin ang sasabihin ng ibang tao. Ang kaya ko lang kontrolin ay kung paano ko pipiliing kilalanin ang sarili ko. Kaya imbes na tumigil, nagsimula akong gumawa ng mga obrang mas personal. Gumuhit ako ng mga mukha na may iba't ibang anyo. Nag-ukit ako ng mga taong nakayuko, nakatingala at unti-unting tumatayo. Ang sakit na dati kong gustong itago ang siya nang naging bahagi ng sining ko. Habang lumalawak ang mundo ko sa art, doon ko nakilala si Mira. Una ko siyang nakita sa isang workshop na sinalihan ko. Naka-wheelchair siya at tahimik na nakatingin sa mga gawa ng ibang artists. Hindi ko siya agad kinausap, pero napansin ko kung gaano siya katagal tumingin sa bawat artwork na nagugustuhan niya. Nagkakilala kami nang mapansin niyang matagal kong tinitingnan ang isang sculpture. Tinanong niya kung bakit hindi ko raw ito hinahawakan. Napangiti ako dahil sanay akong may
Mga matang sumusunod sa akin sa tuwing pumapasok ako sa isang pampublikong lugar. Sinabi ko yun sa kanya. Sumagot siya na minsan daw, mahirap mabuhay kapag pakiramdam ng mga tao ay may karapatan silang titigan ka dahil iba ang katawan mo. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Hindi agad naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Nagkakasabay lang kami sa workshops at events hanggang sa mas naging komportable kaming magkwentuhan. Hindi niya ako tinatrato na parang kailangan niya akong kaawaan. Hindi rin niya pinipilit na magkwento ako tungkol sa mga bagay na ayaw kong balikan. Sa halip, pinag-uusapan namin ang art, mga pangarap, at mga pagkakataong gusto naming subukan. Pareho kaming may sariling sugat. Pareho rin kaming nakaranas na tingnan ng ibang tao na parang may mali sa amin. Pero hindi namin kailangang magpanggap na hindi kami nasasaktan. Unti-unti naming natutunan na pwedeng masaktan at magpatuloy pa rin. Samantala, patuloy ang pagtatrabaho ng nanay ko abroad. Kapag may bago akong achievement, siya ang una kong tinatawagan. Kapag may exhibit, nagpapadala ako ng litrato. Minsan, sinasabi niyang sana ay makita niya ako ng personal. Tuwing naririnig ko yon, lalo kong ginugusto na dumating ang araw na hindi na screen ang pagitan namin. Pagdating ko sa mas mataas na antas ng pag-aaral, mas seryoso ko nang tinrato ang art. Hindi na lamang ito paraan para makatakas sa pambubuli. Unti-unti ko itong nakitang maaaring maging direksyon ng buhay ko. Nagkaroon ako ng pagkakataong makasali sa mas malalaking exhibit at may ilang obra akong nagsimulang mapansin ng mga taong nasa art community. Hindi biglaan ang lahat. Marami pa ring rejection at mga pagkakataong hindi ako napipili. Pero sa bawat pinto na nagsasara, may isa ring pagkakataong nagbubukas. Isang araw, matapos ang isang exhibit, may lumapit sa akin na isang curator. Matagal niyang tiningnan ang ilan kong gawa bago niya sinabing may natatangi raw sa paraan ko ng pagkukuwento sa pamamagitan ng art. Tinanong niya kung handa akong mag-sumite ng mga obra para sa isang mas malaking exhibit na may mga artist mula sa iba't ibang bansa. Hindi ako agad nakasagot. Sa isip ko, bumalik ang larawan ng batang minsang nagtatago sa ilalim ng kulambo at gumagamit ng karton bilang canvas. Naalala ko rin ang unang drawing na nakita ni Mang Tino at ang araw na unang may nagsabi sa akin na may talento ako. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng pagkakataong yon, pero alam kong hindi na ako ang batang natatakot lumabas ng bahay. Nang gabing iyon, tumawag ako sa nanay ko at sinabi ko ang tungkol sa imbitasyon. Tahimik siya sandali at pagkatapos ay narinig ko siyang umiiyak. Sinabi niyang hindi niya alam kung gaano kalaki ang mararating ko, pero sapat na raw sa kanya na makita akong hindi na nagtatago. At habang hawak ko ang telepono, doon ko tuluyang naisip kung gaano kalayo na ang narating ko. Mula sa batang minsang itinago ng sarili kong mga magulang para iligtas sa mapanghusgang mata ng mundo, naging isang taong nagsisimula nang ilabas ang sarili niyang kwento sa pamamagitan ng sining. Hindi ko pa alam noon na ang imbitasyong iyon ang magiging pinakamalaking pagkakataong darating sa buhay ko. Isang pagkakataong maaaring magdala sa akin sa entabladong mas malaki kaysa sa anumang lugar na naabot ko noon. Admin, hindi ko agad naisip na ang imbitasyong natanggap ko ay magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Ilang buwan akong naghanda para sa exhibit. Pinili ko ang mga obra na pinakamalapit sa kwento ng buhay ko. May mga painting akong ginawa tungkol sa isang batang nakatayo sa harap ng maraming matang nakatingin sa kanya. May mga sculpture naman akong tungkol sa mga taong unti-unting lumalabas mula sa anino. Hindi ko na itinago ang sakit na pinagdaanan ko. Sa halip, ginawa ko itong bahagi ng bawat obra. Nang dumating ang araw ng exhibit, kinakabahan ako. Mas malaki ang lugar kaysa sa mga event na nasalihan ko noon. Mas marami ring tao.
Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko naramdaman ang dating takot. Noon, kapag maraming nakatingin sa akin, gusto kong yumuko. Ngayon, may dahilan kung bakit naroon ang mga mata nila. Hindi sila nakatingin dahil gusto nilang pagtawanan ako. Nakatayo sila sa harap ng mga ginawa ko. Naging matagumpay ang exhibit. Hindi ibig sabihin noon na bigla akong naging sikat o milyonaryo. Pero may ilang obra akong nabili at may mga taong nagsimulang magtanong tungkol sa susunod kong exhibit. May mga curator ding nagpakita ng interes sa mga susunod kong gawa. Unti-unti, nagsimula akong kumita mula sa bagay na dati ay ginagawa ko lang sa mga lumang karton at kahoy mula sa tambakan. Masarap ang pakiramdam na makatulong sa pamilya. Ang unang malaki kong kinita ay hindi ko ginamit para bumili agad ng kung ano. Nag-usap kami ng tatay ko tungkol sa bahay. Ilang taon na kaming nakatira sa lugar na halos hindi na maayos tuwing may malakas na ulan. Unti-unti kaming nag-ipon hanggang sa nakalipat kami sa isang mas maayos na bahay. Hindi ito mansyon. Hindi rin biglang nagbago ang lahat. Pero sa unang pagkakataon, hindi na namin kailangang maglagay ng palanggana sa sahig. Kapag umuulan, hindi na kailangang mangamba kung lilipad ang bubong kapag malakas ang hangin. Para sa iba, simpleng bahay lang yon. Pero para sa amin, simbolo iyon ng napakahabang panahong hindi kami sumuko. Ang tatay ko ay unti-unti ring tumigil sa pangangalakal. Sa halip, nakapagsimula kami ng maliit na negosyo. Hindi agad kumita ng malaki at maraming bagay pa kaming kailangang matutunan. Pero nakatulong yon para magkaroon kami ng mas stable na pagkakakitaan. Habang ako ay patuloy na gumagawa ng mga painting at sculpture, ang tatay ko naman ang tumutulong sa pag-aasikaso ng bahay at negosyo. Sa panahong iyon, lalo ring naging mahalaga sa akin si Mira. Matagal kaming magkaibigan bago namin napansin na iba na ang paraan ng pagtingin namin sa isa't isa. Hindi siya naging bahagi ng buhay ko dahil kailangan ko ng taong magliligtas sa akin. At hindi ko rin siya tinuring na isang taong kailangan kong iligtas. Naging magkaibigan muna kami. Nagkaroon kami ng panahon para makilala ang isa't isa, pati ang mga insecurities at pangarap namin. Sa kanya ko unang naranasan ang pagiging komportable nang hindi kailangang ipaliwanag ang sarili ko. Hindi niya ako tinatanong kung bakit ako ganoon. Hindi niya ako tinitingnan na parang isang kwento na kailangang pagtakhan. Tinatrato niya akong parang normal na tao. Unti-unti, naging kami. Habang mas lumalawak ang career ko, mas naiintindihan ko rin ang halaga ng mga taong nanatili sa tabi ko bago pa man may nakakakilala sa pangalan ko. Nandoon ang tatay ko. Nandoon si Mang Tino. Nandoon si Mira. Pero higit sa lahat, nandoon ang nanay ko kahit napakalayo niya. Ilang taon na siyang nagtatrabaho bilang OFW. Marami siyang pinalampas na mahalagang araw sa buhay ko. May mga exhibit siyang sa litrato lang nakita. May mga panahong gusto ko siyang makasama kapag may magandang nangyayari, pero kailangan kong tanggapin na nasa kabilang panig siya ng mundo. Madalas kong isipin kung sulit ba ang lahat ng isinakripisyo niya. Dahil sa bawat tagumpay ko, may kapalit na panahon na wala siya. May mga tao ng birthday ko na video ko lang ang kaya namin. May mga gabing umiiyak siya dahil gusto na niyang umuwi pero kailangan pa niyang magtrabaho. Hindi niya sinabi sa akin ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Pero habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na hindi madaling maging malayo sa pamilya para lamang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong magdaos ng sarili kong pinakamalaking exhibit, isang bagay ang agad kong naisip. Gusto kong naroon ang nanay ko. Hindi ko agad sinabi sa kanya ang plano. Ilang buwan kong inayos ang lahat, kasama ang tatay ko. Hindi pa sapat ang kinikita ko para sabihin na kaya ko nang ibigay sa kanya ang lahat. Pero gusto kong kahit minsan, ako naman ang gumawa ng paraan
para makasama siya. Nang matapos ang kontrata niya, sinabi ng nanay ko na uuwi na siya. Ilang taon din siyang nanatili abroad at alam kong hindi madaling desisyon para sa kanya ang umuwi. Pero sa pagkakataong iyon, may dahilan na siya para maniwala na kaya na naming magsimula muli bilang isang pamilya. Hindi ko makakalimutan ang araw ng pag-uwi niya. Hindi na ako ang batang kumakapit sa kanya habang umiiyak at ayaw siyang paalisin. Ako naman ang naghihintay sa kanya. Kasama ko ang tatay ko at nang makita namin siyang papalabas, ilang segundo akong hindi makagalaw. Parang bumalik sa isip ko ang lahat. Ang maliit naming barong-barong. Ang mga gabing umiiyak ako dahil sa mga batang nang aapi sa akin. Ang unang beses na tinanong ko siya kung tao ba talaga ako. Ang araw na sinabi niyang kailangan niyang umalis para magkaroon ako ng pagkakataong maabot ang pangarap ko. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Matagal. Hindi ko alam kung sino ang unang umiyak sa amin. Ang laki mo na, sabi niya. Natawa ako kahit umiiyak, pero para sa akin, hindi iyon tungkol sa paglaki ng katawan ko. Para akong lumaki sa lahat ng tao na wala siya. Natuto akong tumayo nang hindi laging nakahawak sa kamay niya. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi ko na siya kailangan. Ilang araw matapos siyang makauwi, dinala ko siya sa venue ng exhibit. Hindi ko sinabi kung gaano kalaki ang event. Gusto kong makita niya mismo. Nang makapasok kami, nakita niya ang mga obra ko na nakasabit at nakadisplay sa paligid. Sa bawat isa ay may mga taong tumitingin. May ilang nag-uusap tungkol sa mensahe ng mga gawa ko. Tahimik lang ang nanay ko habang naglalakad kami. Pagkatapos ay tumigil siya sa harap ng isang malaking painting. Larawan yun ng isang batang nakaupo sa loob ng isang maliit na bahay. Sa labas ay maraming matang nakatingin. Ngunit sa tabi ng bata ay may dalawang taong nakatayo na para bang sinusubukan siyang protektahan. Nakatingin lang siya roon ng matagal. Naaalala mo ba ito? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Hindi ko na kailangang itago ang sarili ko, Nay. Sabi ko, at hindi mo na rin kailangang matakot para sa akin. Doon siya tuluyang umiyak. Sinabi niyang may mga pagkakataon daw habang nasa ibang bansa siya na nagigising siyang nagtatanong sa sarili kung tama ba ang ginawa niyang pag-alis. Kung napabayaan ba niya ako sa panahong kailangan ko siya. Kung naging selfish ba siyang pinili ang magtrabaho ng malayo. Hinawakan ko ang kamay niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko kung hindi niya ginawa ang desisyong iyon. Hindi ko sinasabing kailangan niyang umalis para lang maging successful ako. Alam kong may sakit at lungkot na kasama ang bawat taon na magkahiwalay kami. Pero alam ko rin na hindi niya kami iniwan. Lumayo siya para may maibigay. At sa bawat padala niyang naging pintura, bawat overtime na naging bayad sa workshop, at bawat gabing tiniis niyang malayo sa amin, may bahagi ng sakripisyo niyang naging dahilan para makarating ako sa puntong yon. Ngayon, admin, may sarili na akong maliit na studio at workshop. Hindi ito malaking gallery na nakikita sa pelikula, pero sapat ito para makagawa ako ng sarili kong mga obra at makapagturo sa ibang kabataang gustong matuto. May ilang batang pumupunta sa akin na tahimik, insecure, at minsan ay takot tumingin sa ibang tao. May ilan ding nakaranas ng pambubuli. Kapag nakikita ko sila, naaalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Hindi ko sinasabing madaling mawala ang sakit. May mga alaala pa ring hindi ko makalimutan. May mga salitang hanggang ngayon ay alam kong kaya pa ring bumalik sa isip ko. Pero natutunan kong hindi ko kailangang hayaang ang mga salitang yon ang magdesisyon kung sino ako. Noong bata ako, itinago ako ng nanay at tatay ko dahil gusto nila akong protektahan. Hindi nila ako ikinulong dahil ikinahihiya nila ako.
Takot lang silang saktan ako ng mundong hindi pa handang tumanggap sa isang batang katulad ko. Ngayon, naiintindihan ko na ang takot nila. Pero hindi na ako ang batang kailangang itago. Ako si Jeff. At kung may isang bagay mang gusto kong malaman ng mga taong nakaranas ding husgahan dahil sa kanilang itsura, katawan, kondisyon o pagkatao, iyon ay hindi kailangang maging katulad ng iba para magkaroon ng lugar sa mundong ito. Minsan, ang pinakamahabang laban ay hindi ang pagpapakita sa mundo kung sino ka, kundi ang pagtanggap sa sarili mo kahit matagal kang tinuruan ng iba na may mali sa'yo. At para sa akin, ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa isang batang tinawag na halimaw na naging artist. Kwento rin ito ng isang nanay na naging OFW at iniwan ang sarili niyang tahanan hindi dahil gusto niyang lumayo sa kanyang pamilya, kundi dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang anak niyang maabot ang mundong hindi niya kayang ibigay habang magkasama pa kami sa maliit naming barong-barong. Sa huli, admin, hindi ko na kailangan ng salamin para malaman kung sino ako. Dahil natutunan ko ng tingnan ang sarili ko sa paraang unang itinuro sa akin ng nanay ko. Bilang isang tao na karapat-dapat mahalin at bilang isang anak na hindi kailangang itago. Kabayan, sa kwento ni Jeff, makikita natin na minsan ang pinakamalalim na sugat ay hindi nakikita sa katawan. Minsan, nagsisimula ito sa paraan ng pagtingin ng ibang tao sa atin. Sa murang edad, natututunan ni Jeff kung gaano kalupit ang mundo kapag iba ka. Tinawag siyang halimaw, iniwasan, pinagtawanan, at may panahon pa na naniwala siyang baka may mali nga sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, may mga taong hindi tumingin sa kanya bilang isang kakaibang nilalang. Ang nanay at tatay niya ang unang nagturo sa kanya na anak siya bago ang anumang kondisyon o pagkakaiba niya. Si Mang Tino ang unang nakakita sa talento niya. Si Mira naman ang naging bahagi ng buhay niya nang hindi kailanman hinihiling na baguhin niya ang sarili niya. At higit sa lahat, naroon ang sakripisyo ng kanyang nanay. Bilang isang OFW, hindi naging madali ang desisyon nitong umalis. Para sa maraming OFW, ang pag-alis ay isa sa pinakamahirap na paraan ng pagmamahal. May mga yakap na ipinagpapaliban, mga kaarawang pinapanood lang sa video call, at mga luha na kailangang itago para hindi mag-alala ang mga naiwan sa Pilipinas. At ikaw, kabayan, saan mo pinapanood ang video na ito? Nasa Pilipinas ka ba ngayon? O isa ka ring OFW na nanonood mula sa ibang bahagi ng mundo? I-comment mo kung saang bansa o lugar ka nanonood. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang ating mga kwento. At kung gusto mo pa ng isa pang kwento na tiyak na magpapaisip sa'yo, panoorin mo rin ang isa pa naming video na pinamagatang Dalawa Sila Kapag Wala si Madam. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.